And alive, I live in the body. I live by faith in the Son of God who loves me and gave Himself for me. At sinabi niya rin sa banal na kasulatan, for to me to live is Christ and to die is gain. Kaya sa ating buhay bilang mga mananampalataya, tayo nga ba ang buhay nga ba natin ay buhay na itinalaga na sa ating Panginoon. At sa umagang ito, matutunghayan natin sa umagang ito at maririnig natin kung anong ibig sabihin ng buhay ng nakay Kristo. Marami ang nagsasabing that they are Christian and yet their lives is not showing that they have Jesus Christ in their lives. And many people believe that when they die, they will go to the kingdom of God because this is what they have heard and what they believe sa kanilang mga leaders o nagtuturo ng Biblia o salita ng Diyos. But the problem is the Bible that they are using is the same Bible we are using also. Also in the Catholic religion, they are also using the Bible and adding some books of the Bible. Nagdagdag sila ng mga books of the Bible na hindi naman bahagi ng books of the Bible. But it is not important in the message of the Lord this morning about those books. The important is this: as a Christian, tayo ba ay may Kristo sa ating buhay? Tulad ng nabasa natin, na binasa ng ating kapatid Jeremiah sa aklat ng Pilipos, na nakasulat doon. The problem here is that marami ang gumugulo sa mga aral ng Panginoon na itinuro ni Pablo sa mga naunang Kristiyano sa Galacia, sa Pilipos, sa Efeso, sa Corinto, sa Thessalonica. Kung kaya nung makarating siya sa Galatians, ito ang sinabi niya sa mga Kristiyano na naroon. Ang sabi niya, I am astonished that you are quickly deserting the one who called you by the grace of Christ and are turning to a different gospel, which is really no gospel at all. Evidently, some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let him be eternally condemned. As we have already said, so now I say again, if anybody is preaching to you a gospel other than the gospel, what you accepted, let him be eternally condemned. So marami ang nagpapahayag ngayon ng salita ng Panginoon na mga church na kung saan-saan na lang sila nagsusulputan. A Baptist Church ay matagal ng iglesia at kahit saan kayo pumunta na mga bansa ay makikita ninyo ang Baptist Church. Merong perpetuity ang Baptist Christian Church. Pero sa ating panahon ngayon, they are forming people at saka mga tao na kung saan ay sinasabi nila na dinadala nila sa Panginoon. They are forming a group of people and later on, ang sasabihin nila, they are church. At marami sa kanila ay hindi lehitimong mga iglesia sapagkat hindi sila nakarehistro sa Security Exchange Commission. Sila ay mga tinatawag na mga kulurong na simbahan na sinasabing mga Kristiyano. Mga walang lisensya at hindi nakarehistro sa Security Exchange Commission. At kadalasan sa mga iglesyang ito
Sila yung mga nagtuturo ng aral ng ating Panginoon na nagsasabing sila ay mga Kristiyano at sila ay mga pastor ng iglesyang ito na nagtuturo ng salita ng Panginoon, hindi dala-dala ang gospel na sinasabi dito sa aklat ng Galacia. O kaya sinabi ni Apostol Pablo, kung sino man ang magpapahayag ng ibanghelyo na hindi ibanghelyo na ibinigay namin sa inyo, kung hindi different gospel o ibang ibanghelyo, let him be eternally condemned. Yan po ang malinaw na sinabi ng salita ng ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, bilang mga anak ng Diyos at bilang mga tunay na Kristiyano na sumusunod sa salita ng Panginoon, sino ba si Kristo sa iyong buhay? Si Kristo ang buhay. At kung si Kristo ang buhay, sino siya sa iyong buhay? Nasusulat sa Galacia 2:20 na sinasabi dito, hindi na ako ang nabubuhay ngayon kung hindi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Sa Ingles, sinabi dito, I have been crucified with Christ, and I no longer live. Yet the life which I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loves me and gave Himself for me. Yan po ang nasusulat sa 2:20 ng Galacia. Na sinasabi ni Apostol Pablo, hindi na ako ang nabubuhay. I have been crucified with Christ. Napako na akong kasama ni Kristo sa ibabaw ng krus at hindi na ako ang nabubuhay. But Christ lives in me. And the life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kilala natin kung sino si Saulo na nabago ang kanyang pangalan na naging Apostol Pablo. Si Saulo ay isang persecutor ng mga Christian sa naunang iglesia. At siya ay inutusan ng mataas na saserdote na hulihin at ikulong ang lahat ng mga Kristiyano sa naunang mga panahon na ang makapangyarihan sa buong mundo ay ang mga Romano. Na inutos ng Romano na lipulin ang lahat ng mga Kristiyano. Na inutos ng mga Romano na patayin ang lahat ng mga Kristiyano. At si Apostol Pablo ang nanguna sa pagdakip, ang nanguna sa pagpersecute sa mga naunang Kristiyano sa naunang iglesia. More than 2,000 years ago, na ang lahat ng mga Kristiyano ay nakaranas ng matinding persecution. Lahat ng mga Kristiyano ay nakaranas ng matinding pagsisikap, paghihirap, at pagsisikap na malagpasan ang lahat ng pagsubok na ito sa tulong ng ating Panginoon. Inakala nila na magiging madali ang lahat, ngunit na-experience nila ang buhay na na kay Kristo. Ang buhay na tinutuligsa ng na kay Kristo. Ang buhay na nagtatago ng na kay Kristo dahil sila'y pinapapatay ng mga Romano. Ang buhay na kung saan naging mahirap sa lahat ng Kristiyano
upang manatili sa kanila